Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, na sa kanila namay napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya ay makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw, at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapwat, kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, na nangagsasabi, Panginoon, isasauloy mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito, may 2 lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nangagsabi naman, Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparaon niya sa langit, na magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem, buwas sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirahan nila, ni Pedro at ni Juan, at ni Santiago, at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alpeo, at ni Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae, at si Maria na ina ni Jesus, at pati ng mga kapatid niya. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid, at nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Mga kapatid, kinakailangang matupad ang kasulatan na nang una ay sinalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siyang pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus, sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito. Kumuha nga ang taong ito ng isang parang sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan, at sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsisitahan sa Jerusalem, ano pat tinawag ang parang na yaon sa kanilang wika na Aseldama, sa mga tuwid bagay, ang parang ng dugo, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayang manahan doon ang sinuman, at bayang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Sa mga taong ito nga na nakakisama sa atin sa buong panahon, na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin, magmula sa pagbautismo ni Juan, hanggang sa araw na siya ay tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi
na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagatang Husto, at si Matias. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas, upang siya'y magkaroon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias, at siya'y ibinilang sa 11 apostol.